Ang talambuhay ni Dr. Jose P. Laurel. Ayon sa kasaysayan, ang ugat ng pagkatao ng Angkang Laurel ay nagmula kay Gat Masungit, ang pinakamatandang anak ng Sultan ng Brunei. Nakiusap siya sa kanyang ama na palayain siya sa pananagutang maging tagapagmana ng trono nito dahil sa hilig niya sa adbentura. Sa patuloy na paglalakbay ay natuklasan niya ang isang malaparaisong lugar sa Luzon at nanirahan sa Tanawan, Batangas, na ngayon ay kilalang lalawigan ng Batangas. Pagkalipas ng mga taon ng paninirahan sa kanyang bagong kaharian, nagkaanak siya na pinangalanang Gatlanes. Si Gatlanes naman ay nagkaanak na pinabinyagang Miguel de la Cruz. Noong 1849, ay ipinag-utos ni Gobernador General Narciso Claveria ang pagbabago ng pangalan ng mga katutubo. Maaari silang mamili ng mga apelyido maliban sa De la Cruz at Santos. Sumangguni si Miguel sa pari ng Taal. Ipinagtapat niya rito ang kanyang madugong nakaraan. Mapayapang umiti ang pari at nagwika, "Gamitin mo ang apelyidong Laurel na nangangahulugang dangal. Mula ngayon ay mambuhay ka ng may dangal Miguel Laurel." Si Jose Pasiano Laurel ay isinilang sa Tanawan, Batangas noong Marso 1891 ng kanyang inang si Jacoba Garcia, asawa ni Sotero Laurel na siyang apo ni Miguel Laurel. Sa Tanawan nag-aral si Jose ng kanyang elementary, kung saan sinabihan siya na wala ng pag-asa sa buhay dahil siya ay pabaya sa pag-aaral. Dahil dito'y hinandugan siya ni Doña Jacoba ng isang kwintas na ginto na may 18 karat at palawit na krus. Sa gulang na 15 taon ay nilisan niya ang Tanawan upang mag-aral sa alma mater ng kanyang ama, ang San Juan de Letran. Matataas ang kanyang mga marka sa Latin at algebra, ngunit mababa ang kanyang nakuha sa isang asignatura. Ito ang naging dahilan ng paglagpak niya sa unang taon sa Letran. Dahil dito ay lumipat siya sa Manila South High School sa kanyang ikalawang taon. Hindi siya nagtamo ng karangalan nang siya ay magtapos dahil sa nasangkot siya sa isang pangyayaring halos nagwasak na ng kanyang buhay at ng kanyang kinabukasan. Nang manalo sa kaso ang mga Laurel at nang makapagtapos sa mataas na paaralan si Jose, ay nagpadala siya sa University of the Philippines College of Law at noong taong ding iyon ay ikinasal siya kay Pasensya Hidalgo at nabiyayaan sila ng siyam na swak. Pagkaraan ng kanyang pagtatapos ay nakapagtrabaho siya sa Malacanang kung saan napili siya ng sekretaryo ng Interior na maging isa sa pensyonados ng pamahalaan sa Yale Law School. Nang makabalik, ay itinalaga siya bilang sekretaryo ng Interior dahil sa rekomendasyon ng dati nitong sekretaryo na si Teodoro M. Calao. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang panunungkulan bilang isang sekretaryo ng Interior dahil sa isang kaso ng isang patrolman ng Manila Police Department na si Ray Connie. Nang magbitiw si Jose sa pagiging kalihim ng Departamento ng Interior, ay nagtayo siya ng sariling bupete, kasama ang dalawang kapartner na manananggol na sina Vicente de Rosario at Guillermo Luwalhati. Nagturo rin siya sa Kolehiyo ng Batas sa Universidad ng Pilipinas. Noong 1927, ay pinanalo niya ang isang kaso sa Siguro, kung saan binayaran siya ng 100,000. Pagkaraan ng 2 taon, ay nagpasya si Jose na muling pumasok sa larangan ng politika. Nanalo siya bilang senador at ang kanyang unang hakbang ay imungkahi ang rebisyon ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. Nahalal bilang isang delegado sa Kombensyong Konstitusyonal si Jose, kung saan kinilala siya bilang isa sa 7 pinakamatalinong lalaki ng kumbensyon dahil siya ay naging tagapangulo ng Batas ng Karapatan o Bill of Rights. Naging maestrado rin siya ng kataas-taasang hukuman sa panahon ng Commonwealth. Noong panahon ng digmaan, ay iniibig ng Pangulong Manuel Quezon na sumama sa kanya sa korehidor si Laurel.
upang tulungan siya na maghanda ng mga papeles at dokumento. May sakit noon ang may bahay ni Laurel, kaya't binalak niya na magpaalam na lamang dito at sa kanilang mga anak kapag siya ay aalis na. Nagbago ang isip ang Pangulong Quezon at may iwan na lamang sa Maynila si Jose upang tulungan si George B. Vargas na itinalagang alkalde ng Kalakhang, Maynila. Itinanong ni Laurel sa Pangulong Quezon ang kanyang katayuan kung maaari ba niyang iwan ang kanyang pwesto at siya'y mamundok. Ngunit walang nakahandang kasagutan si Quezon at kailangan pang sumangguni kay General MacArthur. Ang sagot ng general ay wala raw magagawa sa gayong kalagayan. Sundin ang pinagagawa sa kanila maliban sa isang bagay, ang panunumpa ng katapatan sa mga Hapon. Pumasok sa Maynila ang pwersa ng mga Hapones noong Enero 2, 1942 kung saan binomba ang Maynila at Cavite. Bago mag-Disyembre 1942, itinatag ang Kalibapi o Kapisanan sa Paglilingkod ng Bagong Pilipinas, kung saan naging Commissioner Panloob si Jose P. Laurel. Dahil dito, habang naglalaro siya ng golf sa Wakwak Golf and Country Club sa Mandaluyong, ay pataksil siyang binaril sa likod na may layuning patayin siya. Habang nakaratay siya sa Philippine General Hospital, ay naging tagapangulo siya ng Komisyon ng Paghahanda. Kaya't siya ay napili bilang Pangulo ng Pamahalaan noong panahon ng mga Hapon. Sa panunungkulan niya bilang Pangulo ay inutusan siya upang magdeklara ng digmaan laban sa Amerika at Inglaterra. Ngunit hindi niya ito ginawa. Sa halip ay nagdeklara siya ng batas militar or martial law. Noong Disyembre 21, 1944, ang kanyang pamilya at ilang miyembro ng gabinete ay dinala sa Baguio at nanirahan doon ng 3 buwan. Noong Marso 29, 1945 ay nagtungo sila sa Formosa o Taiwan. At noong Hunyo 7, 1945 ay nagtungo naman sila sa bansang Hapon, kung saan ay napiit si Dr. Laurel ng 10 buwan. Sa kanyang pagkakapiit ay inabala niya ang kanyang sarili sa pagsusulat sa aklat ni Birkenhead tungkol sa mga pangyayari sa kanyang buhay noong panahon ng digmaan. Ginamitan niya ito ng estilong memorandum. Nakapagpiyansa noong Setyembre 14, 1946 si JPL at pansamantalang nakalaya. Ipinatawag siya sa Malacanang ng nooy Pangulo na si Manuel Rojas, kasama ang kanyang anak na si Speaker Jose B. Laurel. Nagkaroon ng konting pagtatalo ang dalawa, ngunit buti na lamang ay pumasok si Doña Trini, ang may bahay ni Pangulong Rojas, at niyakap niya si Laurel, at sinabing wala akong ginagawa gabi-gabi, kundi ang ipagdasal ka. Muling kumandidato bilang Pangulo si Jose P. Laurel upang kalabanin si Elpidio Quirino, ang pumalit nang biglang mamatay si Pangulong Rojas. Ang halalan noong 1949 ay itinuturing na pinakamarumi sa kasaysayan. Natalo dito si Jose P. Laurel, ngunit hindi na siya naghabol pa. Muling tumakbo bilang senador si Jose P. Laurel, at siya ang nagkamit ng pinakamalaking boto sa eleksyon sa Senado. Noon ay naisakatuparan ang Laurel-Langley Agreement. Gayon din ang RA 1425 o ang tinatawag na Batas Rizal. Noong Hunyo 15, 1950 ay inanyayahan ni Jose P. Laurel ang ilang mga kaibigan upang pag-usapan ang pagtatatag ng isang universidad, ang Lyceum of the Philippines. Ang napiling lugar ay sa Intramuros, panulukan ng Kalyeng Real at Moralia. Noong Nobyembre 5, 1959 ay dumaing si Dr. Jose P. Laurel ng sakit at pagkahilo at isinugod sa ospital ng Lourdes sa Mandaluyong. Kahit na anong pagsisikap na gawin ng mga manggagamot, ay nanatili pa rin sa pagkakomatos si JPL. Noong Nobyembre 6, 1959, sa ganap na ika-1 ng umaga, ay sumakabilang buhay si Dr. Jose Pasiano Laurel. Con los terroristas.
dito. Oy, ayan na! Glossy! Glossy! Ano din? Oy! Gina Lynn?